The Palace and Teachers Group remain at odds over remarks linking some educators to disrespectful behavior among students. Press Officer of Malacanang, Claire Castro, says her comments were misinterpreted and refuses to apologize, while teachers' groups insist that the remarks were uncalled for and is actually distracting from the deeper issues behind violence in schools. Joining us now is Alliance of Concerned Teachers National Chairperson, Ruby Bernardo. Ma'am Ruby, thank you for joining us. Lord De Vera po. Magandang gabi, Sir Lord, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Alright. Narinig po ninyo yung attempt ng Yusek Claire na ipaliwanag yung sinabi niya. Hindi niya raw sinisisi ang teachers at yung mga komento niya raw ay simpleng paalala lang daw nung role ninyo sa pagdating sa paghubog o ng kaugalian ng kabataan. Pero bakit po hindi ninyo tinatanggap yun? Gusto namin sabihin kay Yusek Claire na ang bawat guro kanina ay naghihintay sa kanyang sasabihin sa press conference pero walang apology. Wala talaga. Sa halip na apology ay insinuation, pagsisingle out at talagang mukhang naghahanap po ng sisi. Kung kahapon, guro ang sinisisi niya, ngayon naman mukhang yung misinterpretation daw, pag-iintriga, misconception naman ng Alliance of Concerned Teacher. Kaya kami daw yung nagbigay ng opinion. Pero napakalinaw po ng kanyang sinabi at marunong pong umunawa yung ating mga teachers. Ang binanggit po natin ay sentimiento ng ating mga guro na makikita rin po natin sa mga social media at ibang mga pahayag. Hindi lang ng mga teachers, kahit yung ating mga principal at mga superintendent ay suportado yung ating mga sentimiento. Pero, okay, playing devil's advocate, meron ho bang bahagi sa inyo na at least nakikita yung attempt niya na o ang labo ba kasi nung timing na sa isang trahedya ay may hirit na may paninisi? Tama ka dyan, Sir Lord. Napaka-complex at sensitibo nung pinag-uusapan natin dito, no? Na talagang mabigat sa bahagi po ng mga teachers. Kasi violence, yung access to guns, mental health, dapat yan yung pinag-uusapan. Learning conditions. Ang bigat nung mga nangyari nitong mga nakaraan, simula nung nagsimula yung klase, we have 9 cases of violence sa loob ng eskwela. 2 dito shooting incidents. Yung isa nga mabigat na, tapos papangalawahan pa. Tapos maririnig namin mula, I don't know kung ito ba talaga ay mensahe ng Pangulo sa amin, pero she's speaking in behalf of the President, kaya yun ang dating sa amin. Imbis na magpalakas ng loob sa mga guro na nasa unahan din ng laban natin para sa ganitong klase ng hamon, trahedya, pero nakakawala po talaga ng moral yung ganitong mga pahayag mula dun sa pinakamataas na opisyal dun sa ating bansa. Parang yung usapin ay multifactorial pero mukhang naghahanap ng butas at sisi yung Malacanang. Yun ang dating sa amin. Pero mukhang mas convenient yata yun kumpara doon sa pagturol. Bakit nga ba umabot sa ganito yung ating mga kabataan at ang eskwela? Okay, pero at least may bahagi naman sa inyo na tinatanggap yung tinuturo niya o pinupoint out niyang misconduct ng some, yung operative word ayon sa kanya, some teachers na kailangan din i-address. Well, Sir Lord, hindi naman natin kinukonsinte kung sinasabi ngang may lumabag doon sa binabanggit niyang professionalism. Pero kahit may visual aid pa si Yusek Claire, malinaw yung pagkakaiba ng ibang mga guro, other teachers, kumpara dun sa lahat ng guro. Hindi ko rin po maunawaan sa bahagi namin ng Alliance of Concerned Teachers bakit kailangan mag-single out ng ganitong pangyayari sa isang, sabi nga natin, very sensitive event na siyang hindi namin makita yung lohika, parang nag-i-scapegoat na sabi nga ng mga teachers, ito yung kanilang kinagagalit kasi sa dami ng pwedeng makita na dahilan ng nangyaring insidenteng ito ay napunta pa doon sa ating mga teachers. Knowing the fact na yung mga teachers natin talagang grabe yung sakripisyo po niyan sa araw-araw. Nalilimitahan din kami doon sa mga kakulangan din ng suporta sa amin, kapos sa sahod, etc. Tama nga ho kayo, yung ganyang timing, hindi talaga nakakabuti doon sa moral ng ating mga guro. Okay.
Ma'am Rubin, yung sinasabi po natin na napaka-komplikadong, kumbaga, pagkakawing-kawing ng mga issue itong mga school shooting na ito. Pero at least ba sa bahagi po ba ninyo ay saan ho ba tayo magsisimula? Ito ho ba ay sa big internet or big social media companies? Sa bahay ba? Sa access sa baril? Sa mental health? Meron ho ba kayong, kumbaga, may mga miyembro ho ba ang Alliance of Concerned Teachers na may insight po at nakikita nila sa mga estudyante nila na may gantong mga posibilidad din o mga tendencies ng ilan sa mga tinuturuan po nila? Oo, no, 9 cases of incidents, hindi na talaga siya biro kasi may patterns at malinaw talaga na hindi na safe, no, yung ating mga paaralan na supposed to be pinaka-safe na lugar para dun sa ating mga estudyante. Para sa atin, systemic talaga, no, patong-patong talaga, no, yung mga dahilan na yan. Pero magsisimula yan, kami una nga talaga, yung question of gun ownership. Bakit may access yung ating mga estudyante doon sa baril? Kasi sa dalawang insidente, malinaw, ang may-ari, mga kapulisan, kamag-anak, bakit may kapabayaan, no, sa bahagi ng mga uniform personnel natin. Pero more than that, in terms of prevention din, sa loob ng mga paaralan natin, hindi rin talaga ligtas dahil hindi din talaga well supported, no, yung ating mga paaralan. Sabi ko nga sa inyo, Sir Lord, kahit yung ating mga paaralan hindi hindi safe in a sense na kahit yung mismong gate, bakod, wala yan, no? Sinasabi rin ng EDCOM2 na isa sa mga dahilan kung bakit merong series of bullying na isa dun sa mga tinitrace natin na isa pang dahilan ng mga sunod-sunod na insidente ay dahil dun sa overcrowding din ng ating mga classroom. Kasi nga, meron kang nagkaklase ng higit sa 50 yung klase, 70, 90 students, yung teacher mahihirapan ding matukoy yung mga red flags kahit ho sa experience ng ating mga teachers during the consultations. Ang hirap po talaga nun. Tapos wala ka pang mga mental health personnel. 1:14,000 ang ratio ng ating mga mental health personnel, guidance counselor to students. Malala po talaga yon. Tapos even na security personnel, ito nga, private school na no? May mga gwardiya na. Pero paano pa yung mga public school natin? Pinag-aambag-ambagan ng PTA, ng mga parents, no? Yung pagbabayad sa gwardiya, paano pa yun, no? Tingin natin panahon din for the government na mag-reflect din, lalo pa budget hearing sa Kongreso, ano ang kailangan ngayon ng mga eskwela natin para matugunan natin yung prevention dito. At syempre dapat may managot din habang tayo ay nandun sa malalimang investigasyon. Pero ngayon, gusto talaga nating samantalahin yung pagkakataon para manawagan din sa ating gobyerno na suportahan yung ating mga paaralan. Kasi bunga na ito nung patong-patong na krisis natin sa edukasyon. Huwag na tayong pumayag na may susunod pa dun sa mga eskwela at mga kabataan natin na mawawala ng buhay dahil sa kapabayaan. Kumbaga'y kakarampot na pinaghahatian na nga lang ng mga public schools na resources ay may isang dadagdag pa na pagkaagastusan in the form of yung physical security. Okay, sinabi rin po ng EDCOM2, they are pushing for stronger guidance and mental health support. Tapos meron daw mga 10,000 plus school counselor positions now being processed. Gaano kalaking impact po ang magagawa nun, if ever? Oh, isa yan, no, sa magandang maaaring gawin, no? Pero tingin natin kapos pa yung 10,000 na idadagdag dun sa ating mga school counselors kasi nga 1:1 SDO lang yon, no? Tingin natin mas dapat dagdagan pa, no, para at least dun sa ating mga districts, yung mga schools natin magkaroon man lang, no, kahit papaano, kasi hindi lang sana para para sa mga estudyante, kahit yung mga teachers din natin na nagsasuffer at kailangan ng psychosocial support. Breakthrough rin naman in a sense na dati wala. Pero tingin natin kailangan pa talaga ng dagdag na suporta, hindi lang po yung ating mga mental health personnel. Actually, kahit po yung ating guidance office. Kasi sa totoo lang, alam niyo po sa mga public school, ang guidance office natin, pag umaga, registrar or library siya, tapos sa gilid doon nagka-counseling, medyo hindi talaga healthy, no? Kaya ngayon tututukan natin, no, sa Kongreso yung magaganap na hearing for DepEd
and CHED para makita natin ano ba yung mga pinaglaanan ng pondo, specifically itong mga mag-a-address dun sa problema nating ito. Okay, speaking of pondo, si Budget Secretary Kim De Leon ay nagsabi raw na nagbigay ng commitment, ayon po sa pahayag ni Representative Ton Chitinho, na popondohan daw itong Personnel Economic Relief Allowance, ang ganda, the best acronym of all time, PERA, mula sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund. Yung commitment na ito, talagang inaasahan na talaga kaya ng grupo po ninyo? Yes, Sir Lord, magdedebo na kasi since 2009 pa po yan, yung Personal Economic Relief Allowance. Hindi na po talaga ginagampanan yung kanyang papel bilang relief allowance kasi sa matagal na panahon, napako siya sa 2,000 pesos. Ngayon nananawagan po kami na gawing 5,000. Ito, malaking tulong para sa mga teachers natin na baon sa utang, siyam sa bawat 10 guro hindi nakakatanggap ng living wage na sahod, na pag-iwanan na po kami ang mga pulis at sundalo, nataasan na ng sahod, even yung ating mga nurses na sa salary grade 15, pero ang teacher natin napako sa salary grade 11, 30,000 ang entry level. Malayo po doon sa kailangan na ibigay para doon sa ating mga guro na living wage, pagiging professional, yung bigat pa ng trabaho. Kaya hindi po nakakapagtaka na marami sa mga teachers din natin ng ibang bayan na wag naman sanang mas lalong dumami pa. Kaya malaking tulong po ito doon sa ating mga teachers. Isa yan, sabi nga natin, dapat touchdown na at ponduhan na ng gobyerno sa 2027. Kawawa naman yung mga ilang district engineers at mga kontraktor, baka lumiit yung kanilang maging parte, Teacher Ruby. Ito na nga, nagbabalik na nga po muli yung flood control project sa mga lumobo, no, na pondo for 2027, 107 billion na nakalaan dyan. Samantalang ang classroom, Sir Lord, 700 lamang ang ipapatayo o target na ipatayo ng Department of Education. Kaya yan din yung question natin, bakit ganon sa infrastructure, sa mga flood control projects, nariyan ang sandamakmak na pondo, pero dito sa mga basic na kailangan, classroom na may 166,000 tayong kulang, 700 lang ang ipapatayo. Kaya po talagang nakatutok tayo, no, sa magiging budget deliberation lalo ng Department of Education kasi sabi ni President Bongbong Marcos, we are more important than ever. We have historic budget last year at hindi po yan naramdaman ng ating mga guro. Kaya ngayon po, hindi na namin kailangan ng paninisi, hindi namin kailangan ng pagtuturo na kami ang may kasalanan ng problema sa natin dito, pero ang kailangan po namin ay pagkalinga, suporta, dagdag na budget sa edukasyon para dun sa moral din ng ating mga teachers ay ma-boost ngayong panahon na ito. Oo, 1.314 trillion pesos ang inilaan at pinaplano raw ng DepEd na magkaroon ng 6,500 plus na bagong classrooms. Ramdam niyo naman siguro to, Teacher Rubino. Hindi nga po ramdam, no? Kasi 166,000. Pero ito, para sa mga kababayan nating nakikinig, no? 166,000 yung kulang natin na classroom. Pero 51,000 dyan, dilapidated na, 50 years nang nakatayo, hindi na po aabot ng 2028. At talagang karumal-dumal din po yan, no, doon sa ating mga estudyante. Kasi ibig sabihin, ang epekto niyan, meron na naman tayong mga estudyante na magkaklase sa corridor, sa malamang covered court, no? At syempre yung siksikan na classroom, hinating mga classroom. At yung pang umaga pang hapon na naman, o may 3 shifts pa nga, no? At hindi magkakaroon ng may kalidad na edukasyon, knowing na meron tayong learning crisis. Ito na nga, sunod-sunod pa yung pagkansela ng mga klase. Mahirap po talagang makasunod pa, no, doon sa mga kailangan nilang matutunan na yung classroom mismo, hindi na nga climate resilience, kulang pa yung ipapatayo. Uy, kasama raw, teacher, kasama raw sa pondong ito yung security services. Sabi ni Auntie Claire. Parang siya yung bagong best friend. Natin, siya yung bagong best friend. Sa ngayon talagang ambag-ambag lang kami dyan, no, pagdating dun sa ating mga security personnel. Well, sana isama na rin talaga yung in terms of prevention, yung ating mga guidance counselor, pinaka-importante.
Meron po akong isisingkit lang na mabilis na tanong. Kasi nung panahon namin, kasi pag sinabi mong guidance yan, guidance, ibig sabihin parang meron kang pagkakasala at kailangan kang managot o kailangan kang lecturean o sermonan ng guidance counselor. Ibig sabihin, hindi yung parang kino-coach ka kung saan ang magandang career, kumbaga, pero may kasalanan ka pag... Ganun pa rin ho ba ang katumbas ngayon pag sinabing na-guidance siya? Ganun? Sir, dapat hindi nga ganun no? Kasi dapat yung guidance counselor, para siyang counselor mo nga no? Magbibigay ng advice dun sa mga estudyante, no? Pupunta ka pag may problema ka, supposed to be ganun, no? Pero dahil nga isa lang, o kaya naman hindi naman talaga siya guidance counselor na may lisensya, usually teacher Hindi yan na trained, merong oo. background in psychology or kung ano pa mang mga trainings na inatinan niya, nagiging ganun yung pagtingin ng mga bata. For so long, inabot na nga natin, di ba? Na kapag ka na-guidance ka, yung ibig sabihin, yung malala na, may problema ka na, no? May kasalanan ka na. Dahil nga yan sa kakulangan, sa matagal na panahon ng ating mga guidance counselor, no? Kaya ganun na yung naging connotations. Well, ganun pa rin po yan hanggang ngayon. Ganun pa rin hanggang ngayon, ha? Oo. Considering, sinasabi, hindi na raw yung pagdidisiplina raw sa mga bata ngayon ay iba na raw kumpara nung panahon nila J.L. Burgos, halimbawa. Shout out kay Direct JL. Oo, dito. Kasunod Alam niyo mo po- siya sa interview. Alam niyo po, Sir Lord, eto, gusto ko na rin magsumbong sa ating mga kababayan. Ang hirap po talagang magdisiplina ng ngayon, lalo na yung ating mga teachers, wala siyang protective measures dito sa RA 7610 o yung Child Protection Act. Nalilimitahan yung mga teachers natin to impose yung student discipline. Sabi, daw kami, loco parentis, yung pangalawang magulang sa aming mga estudyante. Pero Pangalawang alam niyo po magulang ba na pala, kapag ka nataasan namin ng boses at sa tingin ng bata, medyo nasakpan siya, pwede na kaming kasuhan. At Tayo nangyayari po yan on the grounds. Marami po sa aming mga hinahandle na kaso sa Union ngayon ay yung mga teachers na nakasuhan dahil po sa mga specific na mga kasong tulad niyan. Kasi under this 7610 or RA 7610, merong malabong provision hinggil dun sa other forms of child abuse. Kaya marami sa mga teachers takot na talagang magbigay ng payo o magpagalit sa mga estudyante. Kaya po ang nagiging epekto, mas takot pa kami sa aming mga estudyante sa push yung pagsasabatas nitong Teachers Protection Act para nang sa ganun ay may protection din yung ating mga teachers. Patay tayo dyan. Nung August 11 ay nakipagkita ang ilang kawani ng grupo po ninyo, yung ACT Teachers Party List, sa Commission on Elections at mukhang ang sabi matagumpay daw ang pag-uusap ng ACT, pati na ang COMELEC Chair tungkol sa election service credits at abangan daw ang updates. Mukhang kaching-kaching na ho ba ito, Teacher Ruby? Yan, good news yan sa ating mga teachers at sa mga magsiserve pa dun sa election ng mga government employees. Kasi yung mga teachers natin, sa totoo lang, hindi naman sila nagsiserve sa election for the compensation kasi maliit lang po yun, tataksan pa. Sabi nga namin, buwis buhay na, bubuwisan pa, no? Pero mas lalong nakakagalit kasi ang motivasyon na lang po namin, yung 10 araw na meron kang service credit para po itong gift certificate Kasi yung mga teachers natin, wala kaming sick leave, sa totoo lang, no? Pagka nagkasakit po kami sa araw na may pasok, pag kaganyan, wala kaming pwedeng gamitin na sick leave, kaltas talaga kami sa sahod. So, ang ginagawa namin, i-earn namin, paghihirapan namin yung service credit para magamit namin siya dun sa araw na magkasakit kami o anumang emergency sa pamilya. So, itong 10 service credit na nakukuha namin pag election, yan ang motivation ng mga teachers. Kaya nung nalaman namin, nalalagyan ng expiration, maraming mga teachers ayaw nang mag-serve sa election. Knowing yung yung panganib talaga sa panahon ng election, marami yung nagbubuwis buhay. Kaya po talagang dumulog na kami ay COMELEC Chair Garcia at inumbinsi namin siya doon sa pagtatanggal na ng expiration na ito. Kaya ito po kayo dyan, kaching-kaching na, matagumpay po yung ating laban para po tanggalin yung expiration nitong 10 days na service credit sa ating mga guro. Alright. On that note, so, huling hirit,
So hindi na kayo nag-expect ng apology mula kay Auntie Claire natin? Hindi na kami nag-expect pero hindi rin po kami mananahimik para dun sa mga panawagan natin para sa mga guro. We deserve support and respect din po. Or at least we deserve an apology kung kaya pa, no? Yung mga teachers natin, grabe na yung sakripisyo at hindi po namin deserve na masisi pa sa ganitong mga sitwasyon. Alright. On that note, maraming salamat po sa oras ninyo. Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo. Thank you, ma'am.